Mga anak, si tatay na naman. At ngayong araw na ito'y samahan niyo akong magluto ng isang espesyal na naman na pagkain. Halika, simulan na natin. Sukunin na natin ang ating kaldero. Na orasyon na natin yan. At maglagay ng konting mantika. At kapag mainit na ang ating mantika, dito'y ihahagis na natin ang ating sibuyas at bawang. Medyo naghahadali tayo kaya pinagsabay na nating gisahin yan. Gisahin lamang at wag hayaang masunog, hana. Dahil papakla yan. Kapag naluto na natin ang ating sibuyas at bawang, dito'y sabay naman nating ihahagis ang ating kamatis. May idea na ba kayo kung anong niluluto ni tatay? So haluin lamang yan at huwag susuko sa paghalo. So kapag nakita na nating naluto ang ating kamatis, dito'y maglalagay na tayo ng... Ano lalagay natin? Teka, nakalimutan ko. Maglalagay tayo dito ng paminta. So taktakan lamang ng paminta. Yung naaayon lang sa tamang gamit. Pagkatapos ng ating paminta, ito'y hahaluin muli natin. Laban lang sa paghalo, mga anak. At kapag naluto na natin ang ating ginigisang sibuyas at bawang kamatis, dito ay ilalagay na natin ang ating mahiwagang karne norte. Tama, mga anak. Corn beef. Hindi po pang-almusal itong niluluto ni tatay. So tanggalin ang takip. Ibuhos natin ang karne norte sa ating ginisang sibuyas, bawang, kamatis. At ito'y ating hahaluin. Teka. Huwag isama ang takip. Masusugatan ang inyong mga nguso. So paniguraduhin nyo na alis nyo ang takip, ha? Talaga mahihiwa ang mga bunganga nyo sa paghigop at pagkain ng sabaw na yan. So halu-haluin na natin ang ating corn beef o karne norte sa ating sibuyas, bawang, kamatis na may paminta. At dito'y maglalagay na tayo ng ating sabaw. Ay, hindi pa pala sabaw. Maglalagay na tayo rito ng singkamas. Singkamas. Labanos. Huwag nyo lalagyan ng singkamas yan. Huwag kayong malilito sa buhay. At huwag kayong papalinlang. Kapag nagisa na natin ang ating mga niluluto, dito ay maglalagay na tayo ng lupa na pangpaasim, sinigang mix, gabi mix, depende sa inyo yan. Kung gusto nyo medyo maanghang na pampaasim, lagyan nyo. Haluin muli natin. Ito'y napanood lamang natin sa telebisyon. Tingnan natin kung ano ang kakalabasan na lasa. At huwag nyo rin kalimutan maglagay ng sabaw na galing sa poso. Tansyahin nyo lang ang sabaw na ilalagay ninyo. Huwag naman yung kala mo bang isang barangay ang kakain sa inyo. So ganyan sabaw, tama na. Dito nga lang parang naparami pa ang sabaw ni tatay. So hintayin lamang natin kumulo at lumambot ang ating singkamas. Ang ating labanos. Takban at makipagchismisan muna tayo sa labas. So pagkaraan lamang ng 10 minutes, ganito na itsura ng ating niluluto. Nakala mo ba'y wala naman nagbago? So halu-haluin natin. Parang hindi ko makita yung ating sahog. Parang wala akong makitang corn beef sa dami ng sabaw. Pero nandyan lang yan, guys. Huwag kayong malilito, mga anak. Baka na-misplace natin, hindi. Nandyan lang yan. Konting, basta't hanapin lamang natin at makikita rin natin ang ating hinahanap. So pag-isipin muna natin sandali at ang sunod nating ilalagay ang ating nag-iitimang talong. Guys, isang tip lang, ha? Pagka mga anak, pagka kayo maghihiwa ng talong ay huwag kalimutang ibabad sa tubig
nang hindi maging kulay ni Mang Temi o ni Bentisoy ang ating talong kagaya nito. Kamamarites ni tatay, nakalimutan ko lagyan ng tubig at kaya yan, nagkulay Bentisoy. So pagkatapos niyan, pagkatapos ng ating talong, saglit na lamang ito't maluluto na anak ang ating mga ricadong nilagay dyan. At maglalagay tayo ng konting pampaalat. Taktakan ng patis hanggang sa bato nyo ang tamaan. Huwag naman. Basta sa tamang alat lang na gusto ninyo. At pagkatapos niyan mga anak, saglitang luto na lamang ito dahil hindi natin babalugbogin ang gulay. Hindi masarap kainin pagka balugbog ang gulay. At dito yung naglagay na rin ako ng GSM. SMG. Betsin. Konti lang anak. GSM. Gin. 4 kantos. Hindi 4 kantos yan. At syempre ilalagay na natin ang ating kangkong na talaga naman nakala mo ba'y nginatanan ng baka. Medyo lantang-lanta na ang ating kangkong dahil nag-iisa na lamang ito sa tindahan. Kala ko nga makakinuha pa sa bunganga ng baka to sa sobrang sobrang lanta. Okay lang yan, laman dyan din yan. Hugasan nyo lang mabuti at baka nga galing sa bunganga ng baka yan. At ito mga anak, tikman nga natin kung ano ang lasa. Wow! Lasang sopas. The best talaga ako magluto. Isa pa nga. Lasang sopas na maasim talaga. Ba't ganun? Ganun pa man, ihagis na natin ang ating lantang kangkong na nagmula pa sa bibig ng baka. Ihagis na yan. Hinaan na ang apoy at dahil maluluto na ito. Huwag kayong masyadong malakas sa LPG. Magtipid-tipid kayo mga anak. So ayan, pinatay na natin ang apoy at medyo maluluto na ito. Konting init lang naman yung mga gulay na yan eh. Lalo na yung kangkong natin, malatang malata na. Ayan guys, mukhang masarap naman ang sinigang na karne norte na napanood ni tatay sa TV. Ako'y naging curious lang kung ano ang lasa nito. So halo-haluin din natin at sana'y maibigan ito ng mga kapatid ninyo mga anak. Ayun, nandun pala ang karne. Kala ko na misplaced ni tatay. Aray, mainit. Gumapang ng init. Ayan mga anak, patayin nyo na to. At instant sinigang kung wala kayong mga oras sa buhay. Galing sa trabaho pagod at walang lulutuin, abay mag-stack lang ng karne norte at magkaka-instant ulam na tayo. Sa panahon ngayon, kailangan talagang maging wais tayo sa buhay. Napakasarap ng itsura pero hindi natin alam kung ano ang lasa. Please pray for me na sana maibigan ito ng ating o ng inyong mga kapatid at inyong nanay. Hanggang sa muli, mga darling, mga anak. At laging tatandaan, mahal na mahal kayo ni tatay. Pero sa kasamaang palad, walang gustong kumain. Ako na lang daw ang umubos. Buisit! Buisit!